Yung gusto makahuman kog eskwela. Sa akong mga ginikalan nga napadinha, unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sa manghod ag nagihan ako. Gusto ko nga makahuman sila gi eskwela, gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag-upan ta pero dili diha. Gusto ko nga muari na mo na dili kaya na ta diha mag-uban. Muhi ka og maon din na. Chloe? Sige, okay lang. Take your time. Sorry Okay lang po. Okay, salamat kaayo, Chloe. Kino-confirm mo ba na ikaw yung nasa video na ipinakita namin ngayon? Yes po, Senator. Okay. Tapos, pinaninindigan mo ba yung sinabi mo doon at yung kwentong sinabi mo doon? Opo. Okay. So, ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na makipagtalik. Tama ba yon? Yes po, Your Honor. Okay. Pwede mo bang i-describe yung kulungan kung saan ka ikinulong at saan ka pinipilit makipagtalik? May inutusan po kasi siya na si Janet Ahok na isang minor ka. Sabay ko pong kinasal. Pinuntahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw tapos tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. So, sumama po ako doon. Pagpunta ko, pinapasok kami sa isang kwarto. Tapos doon po, sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw ako makukuha. So, nung time na yung pumasok, Sandali. Yes, Mr. Chair. Sino nagsabi? si Janet Ahok. Janet Ahok. May Sabi niya na kailangan makuha ka. May inutusan kasi siyang minor na kasamahan ka. May inutusan siya na kasamahan mo. Oo, na ipapasok kami sa kwarto, dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka nga. Babae ka ba? Lalaki? Babae ka, di ba? Baje, sir. O babae. Kita mo ito, 13 years old. Babae. Pinipilit mong makuha ng lalaki. Dili na tinuod, sir. Dili tinood. Wa man gani ko anang Chloe, sir, kaila. Ano? Hindi na totoo. Sabi ni Janet Ahok. Kung hindi totoo, may panahon po nga pong pinatawag ako, tapos tinanong niya kung ano apelyido ko. Sinabi ko po yun, tapos sabi niya, tingnan mo nga saan galing yung apelyido mo, tapos ikaw pa yung may karapatang mag-adjust. Yung apo nga ni Mamerto, tanggap nga yung asawa nila ako, pa kaya na saan galing yung apelyido ko. Dong apo ni Mamerto. Ma'am? Mamerto. Mamerto. Tanggap nila na Yung asawa po nila. Tapos ako pa nga daw kung saan galing yung apelyido ko, hindi ko daw po matanggap. sino nagsabi niyan? Si Janet po. O, Janet. Dili na tinuod, sir. Ay, sus. What do you think, Janet Beng? Bakit mo sabi hindi tinuod? Babae ito, na 13 years old mo. What do you think? Sige nga, please satisfy me. Bakit siya magsinungaling? Kuya, magko, sir, kahibaw nga na yung mga kasal dito, sir. Wa magikasal na mo dito. Natinga na gani ko sa mga bata, kay nga nung ingon ana ang ilang gipanulti, nga dugay naman na sila dito hinglugsong. Hindi lang very consistent Janet. Hindi lang siya nagsabi sa pangalan mo, Janet Ahok. Pati pa yung lalaki na pinipilit na makipag-sex kinasal sa kanya, ikaw pa nagbigay ng Viagra. Bako, ko anak Sinabi mismo nung lalaki sana yun, nandito ba yun? Ikaw ang nagbigay ng Viagra. Dalawa na ito nagsasabi na involved ka sa pilitang pakipag-sex. Janet, isipin mo may anak ka? Dili lagi na, sir, tinuod, sir. May anak ka ba? Naa, sir. Babae, lalaki? Batsig laki. Yung babae, how old? Mga 30 plus, Ano? saka 10 years old. 10 years. Oh, palagay natin, yung anak mo ngayon, babae na 10 years old, pagdating nung edad niya na 13 years old, gagawin sa kanya yung ginawa dito kay Chloe. Ano pakiramdam mo? Okay ka lang? Dili lagi na tinuod, sir. Di, tinatanong kita kung pakiramdam mo, kung okay ka lang. Okay ka lang? Ganun yung anak mo, ikakasal? At isex ng maaga? Gamitin mo microphone. Hindi. Hindi okay sa'yo. Pero sa ibang bata, okay ka. Hindi rin.
Senator Risa, go ahead. Salamat kaayo, Mr. Chair. Chloe, sa nangyaring ito sa iyo, ito ba yung nagkumbinsi sa iyo na umalis na sa kapihan? Yes po, Senator. And sa iyong pagkakaalam, ganyan din ba ang ginagawa sa ibang mga bata na pinipilit magpakasal, pinipilit mag-sex o kinukulong sa mga kwarto para gawin ang mga bagay na ito? Hindi ko po alam yung sa iba, sa akin, sa karanasan ko lang po. So, yung iba, hindi mo alam kung kinukulong din sa kwarto, hindi mo alam kung pinipilit din na Opo. makipagtalik. Mamerto, Senator Risa, for a while. Yes, Mr. Chair. Maraming apo ka dito na minor na ikinasal. Una, si Mer Luis Angelo Sanico, minor, Mamerto Galanidas grandson, married to Ila Galavia, minor. Tapos, isa pa, si Kyle Andre J. Cunyato, minor, Mamerto Galanidas grandson. Okay lang, kahit pareho lalaki. Sige lang, kahit na minor. Pangatlo, hindi naman talaga okay yan. Alam ko, hindi okay yan. Pero lalaki siya, pero hindi pa rin okay yan. Kayla Cunyato, ito, babae ito, minor, when married in Kapihan, Mamerto Galanidas granddaughter. Tatlong apo mo, Mamerto, mga minor de edad, ikinasal, okay lang sa'yo? Your Honor, hindi naman yun sila kinasal. Pwede pa po ako mag-explain? Sige, explain ka. Kaya nga tanong kita. Unang-una, Your Honor, mayroon palang mga pangyari na ganyan. Halimbawa, yung unang anak ko, babae. Kasi lahat sila apat ay babae. Well, nalaman ko lang, nagkasama na sila. Kaya nga, sabi nila, nagkasunduan na kami. My God, ayaw kayong ipakasal ko, kanhiya ako dito sa kor. Punta kayo ng butuan kung saan kayo. So yun nga ang unang nangyari sa anak ko. Yung bunso ko rin, ganyan din. Kung magpakasal ka mo sa butuan, huwag lang dito kasi nakahiya. Do you think makasal sila? Na minor de edad yun? I am referring first. Ikaw very clear ka na iniiwas mo si Jeren sa Kilario sa responsibilidad na pagkasal. No. Sabi no, punta kay Butuan. Doon kay pakasal. No, Kasi gusto mo talagang iiwas kay Jeren yung pagpapakasal, ano? No, I'm sorry, Your Honor. Sige, go ahead. I am referring first to my children. Yung nga, Ganyan ang nangyari. that's according to what you said. Kaya Sige. yung unang anak ko at saka yung bunso ko. At yung mga apo ko dalawa, totoo niya na pag ngayon mayroon silang mga asawa, pero wala naman nagkasal sa kanila. Yun lang, nalaman ko lang na, kasi hindi naman kami ng bahay. Malayo yung bahay namin, nalaman ko lang na nagsama na sila. So anong magawa ko? Uy, do you think papapaniwalain mo kami na yung mga bata na yan, ganong edad, magsasama, magkaanak, without your consent? Kahit No. nandoon lang sila sa loob ng SBSI, hinahayaan lang nyo mangyayari yan sa mga bata? Kaya pinagalitan namin, Your Honor. Pinagalitan ninyo? Oo, kasi Tapos? ayaw ko mangyari, naka-sinful yan. Pero bakit ang daming ganong nangyari? Hindi ko Kung pinagalitan ninyo? Ayun ko basta sa iyong apo ko, yun ang nangyari na nagsama-sama sila. Ewan ko So mga gusto parents mong nila. maniwala ang komite na hindi mo hindi nyo sinasanksyon yung early marriages ng mga bata. Wala talagang kasalan. Samahan lang. Dulog-dulog lang diretso hanggang magkabuntis at mga anak. Okay lang kayo. Yan ang kwan ninyo doon. Hindi naman okay sa akin, kaya nga nagalit ako bakit nangyari yun. O nagalit ka, bakit naging umabot ng 3 anak mo? Apo mo na minor de edad. Hindi. Umabot ng tatlo. Your Honor, please, hindi ko sila mapigilan kung ano ang magawa nila. Hindi mo na pagsabihan yung mga anak mo na parents itong mga bata na ito. Pinagsabihan ko, kaya nga yung dito, kasi hindi naman maganda yan. At na-repeat naman yung mga apo ko. Kaya nga, ayaw ko mangyari yan, pero wala na akong magawa. Tingnan mo, ginamit tuloy ni Janet Ahok na example yung apo mo.
Kung ayaw makipag-sex ni Chloe doon sa kanyang husband na 21 years old, na pilit na ikinasal sa kanya, sinabi sa tuloy ni Janet Ahok, na ito nga mga galanida, okay lang nga, apelido nila galanida, ikaw pa, ayaw mong pumayag, ayaw mong magpagalaw sa iyong partner. Anong klase mundo ito? Parang kayong hindi dumaan sa pagkabata, katanda na ninyo, pero hindi kayo dumaan sa pagkabata na kung ikaw ganyan, 13 years old, pilit kang ipasex, kahit na lalaki ka, papayag ka. Ay nako. Ang masabi ko lang, Your Honor, yun lang sa mga anak ko. Na Oo, ayaw sige, ko anak yan, mo lang, ayaw eh. ko yan mangyari. Yung Ayaw nga, sinasabi ko nga sa'yo, yung mga tatlong ko. apo mo, minor de edad, kinasal. Hindi ko alam, Your Honor, kung kinasal. Basta ang... Yun na, hindi mo alam. Kanina, sabi mo, walang kasalan. Ngayon, hindi mo alam kung kinasal, ha? Hindi, Pabago-bago na yung sagot mo ngayon. Hindi, ang sabi ko, Your Honor, hindi ko alam na... Hindi mo alam na kinasal. Kinasal ni Jerry Esquilario yung anak mo, yung apo mo. Ang nalaman ko lang na nagsama na sila. Kaya pinagalitan ko yung mga parents nila, ano ito? This is repeat ang history, yung bunso ko at saka yung isa na walang pahintulot. Lalo na doon sa bundok, yun nga ang mga bata. Samantalang nag-ensayo sila kung ano man. Alam nyo, Siguro nagkasunduan. pag palaging ganun, ha? Tingin ng mga bata doon, normal na yan sa inyo. So, you are making the abnormalities to be accepted as normal by the children in your community sa kapihan. Kasi tinutolerate ninyo eh. Granting, nasabi mo hindi kinasal ni Jerens. Pero very strong yung mga ebidensya na sinasabi na kinasal ni Jerens yung mga minor de edad na yan. Granting na hindi niya kinasal. Pero the mere fact that it has come to your attention na yung mga bata ninyo doon, mga apo ninyo, mga minor de edad, nagsasama-sama, nabuntis, nagkaanak, wala man lang kayong ginagawa, nagiging normal na tingin ng mga bata yan. Marami kaming ginawa, Your Honor, yung sa apo ko. Ayaw ko yung sa Kung may iba. ginawa ka, bakit ganun? Umabot 3 apo mo. Ay, naku, huwag mo kong lukuhin. 3 apo mo, minor de edad, nagkaasawa, tapos sabihin mo, may ginagawa ka? Huwag mo akong lukuhin dito. Your Honor, please, I'm just telling the truth na hindi ko Kumanda ka, makontrol yung mga tumaga anak pagkabata. ko. Isipin mo kung bata ka, ginaganon ka, pinipilit kang makipag-sex sa isang ayaw mo. Minor de edad ka. Hindi mo nga alam kung itong 13 years old ay dinatna na, naging babae na ba ito? O kung wala pa talaga, parang kang pinapatay ka talaga. That's grabe. Sobra. Ikaw, Janet Ahok, meron ka rin anak, si Jomong Ahok na minor de edad. Kinasal, married to Matsay. May anak na sila, isang lalaki. Okay lang sa'yo, minor de edad na anak mo. Janet Ahok, okay lang sa'yo. Ila man ang kagustuhan, sir, wa ko'y mahimo. Oh, yun na. You are a very irresponsible parent, I tell you. As far as my standard is concerned, very irresponsible. Pinipilit mo pa yung iba. Senator Risa, go ahead. Oh, Mr. Chair, bago ko itanong ulit yung ating mga departments dun sa next steps, Senyor Aguila, sa inyo ko ibigay yung isang last word dito. Ano pong tingin nyo dun sa naranasan ni Elias Chloe? Narinig nyo po yung kwento niya kanina, yung ginawa sa kanya, yung karanasan niya. Anong tingin nyo doon? Or itatanggi nyo na naman ba iyon? Hindi ko po alam kasi hindi ko siya kilala. O kung tanungin natin yung parents niya kung nangyari ba yan. Ang tinatanong ko po, Mr. Chair, kay Senyor Aguila ay yung tingin nila sa salaysay ni Elias Chloe bilang nasa kustodiya ng DSWD at tinulungan para ilagay yung kanyang karanasan sa kanyang affidavit. Wala kayong naisip o naramdaman dun sa kanyang pinagdaanan?
Wala akong alam yan, Senator. Ay, dapat ang isang Senyor Aguila na reincarnation ng Santo Niño, ng Diyos, dapat alam at dapat may pagmamalasakit. Pero obviously, kahit dito sa kwento ni Elias Chloe, ay wala. So, ganyan, Mr. Chair. And so kung ganon lang, magtanong po ako tungkol sa relocation, saka reintegration plans para sa mga kasalukuyan at pati dating mga miyembro ng To finally revoke or cancel the PACBARMA of the Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ngayon na po, any further delay would do more harm than good. Sana po, i-cancel na yun. Number 2, for the legislature, sa mga congressmen natin at mga senador, na sana po mag-allocate ng funds para sa pag-finance ng mga projects na ito. Amin pong sasabihin na ang local government unit as of November 3, 2023, halos 3.8 million na po ang na-disburse namin for kapihan-related expenditures. Walang-wala na po talaga ang aming financial capacity doon. Nananganib na yung bonus ng mga job order workers. Lahat ng mga programs and projects and activities ng mga departments namin ay ni-realign dahil sa gastusing ito. Number 3 po, for the national government agencies ng province at saka na may bahay sa baba. Out of 407 families, 385 ang bahay nila na iwan. Pero out of 385, 258 yung nabinta na outright. 67 na madali lang sabihin ito at mahirap gawin, pero pagsama-sama tayo, kasama na yung tulong ng Panginoon, at least malampasan natin ang mga epekto ng krisis na ito. Maraming salamat po. So thank you, Mr. Sangko, for that. Check doon sa DNR budget hearing, kung andun pa si Secretary. Kung nandun pa, papuntahin mo dito. Invited siya para to pakinggan natin, pakicheck doon. At tapos na? So, you know the urgency of this matter, right? Please, huwag tayong patulog-tulog. Yes, sir. Follow upin natin si Secretary kagad. Sabihan nyo. After this meeting, sir, I will go to the office of the Secretary and talk to the Undersecretary and follow up the decision of the Secretary on this regard. So, kasi kailangan to kung if the final decision is the PACBARMA stays and it will not be it is not revoked, then we can do the subsequent action moving forward. Di ba? We'll do it, sir. Just like DepEd, anong plano ninyo doon kung hindi ma-revoke? Paano nyo pagpaaralin yung mga bata doon? Good afternoon, Yeah. Mr. Chair, Your Honor. We have a very short presentation on our plan, if we may be allowed. To the committee on the developments of the preliminary investigation for the various respondents for this case. As the chairman knows, the DOJ's initial target to complete the preliminary investigation was mid-November. In fact, we conveyed this commitment to you back during our budget hearing, and we're happy to convey to the body that we're able to meet the target. As of November 3, the prosecution panel released a resolution that charged the 13 respondents in the case for 21 violations of law, including 13 respondents for 21 violations, including 9 counts for qualified trafficking in persons, 8 for child abuse, and 4 counts for solemnization or facilitation of child marriage. On November 6, balik kahapon lang, Mr. Chair, the informations were filed in Surigao, and just today, just this morning, in fact, the judge to whom the cases were raffled issued a warrant of arrest. NBI is en route, or maybe here right now, NBI NCR, to implement the warrants of arrest on the respondents who are present in the hearing. Moving forward, Your Honor, just to emphasize, Your Honor, sa 21 charges, 9 are for qualified
in persons which is non-bailable. Secretary Rimuli himself said yesterday in a press con that there's this intention to request for a change of venue for the preliminary investigation. So we will write the Supreme Court to the Office of the Court Administrator to change the venue from Surigao to maybe somewhere in Manila on the ground of the significance of this case as well as the protection of the victims of human trafficking here. And finally, this is not the beginning. The 21 charges were only limited to the initial allegations that were made in Surigao, as well as those additional allegations that were brought about by the previous hearing. So clearly, there are other incidents that we can look into, such as the children who died in childbirth, as well as the abuse of the senior citizen who testified earlier. Our task force will look into those as well. So with that, Your Honor, we'll just maybe seek permission to implement the warrant of arrest later on. Thank you, Yusik T. With that, meron ba kayong gusto magsalita sa inyo? Kayo nandyan lahat, magsalita kayo kung anong gusto. You are recognized, Mamerto Galanida. Mr. Chair, we heard the integration plan prepared by the LG of Socorro and presented by Mr. Sanko. Actually, that is his plan. And also the integration plan of the... That is the plan of the local government unit of Socorro. Supposedly. Not his plan. Kasi Supposedly. parang pinipersonal mo si Mr. Sanko eh. Alam ko meron na kayong alitan nito, pero please respect the LGU. Kahit nagalit ka sa LGU ng kuan, huwag mo sabihin his plan. Actually, siya lang nagpresenta, but it is the plan of the LGU. Yes, Oh. Your Honor, because we know he's the one planning all of this, although it's sanctioned by the LGU. And then we heard also the presentation of DepEd. Thank you very much. Now, the presentation shared by our accusers are allegations. We invoke on the principle that the rights of the parties cannot be prejudiced by mere allegation, by an act or omission. So we have our courts of justice. Perhaps it's immature or premature to approve or present an integration plan because under the law we are presumed to be innocent under proven otherwise. So we request Your Honor that we leave it to the courts of justice. That's why we have been here detained for 40 days now, 40 days, denying us of our rights to look for our lawyers of our choice. Why are you not? Are you deprived of your right of counsel when you are in detention? No, what I mean is in the next one, in the next what is this? In the next steps, Your Honor, we have our lawyer, a very good lawyer, but we are still thinking of availing other legal services, and that Your Honor, looking for resources. You know, we are poor. Please afford us the right to look for resources, because it's not easy to be facing those heinous crimes, although we believe of our innocence. That's why we are even requesting, Your Honor, my children have pleaded na I should be released because of my physical condition. My two lawyers also pleaded 3 weeks ago, and I also wrote the committee to please release me because last October I was scheduled to be operated on my eye cataract. I repeat, Your Honor, until now I cannot even recognize your faces. It's a pity for a senior citizen, a sick man, to be incarcerated, Your Honor. So with this, Your Honor, I'd like to again plead in bended knees to please release us so that we'll be able to face the courts,
that the cases that have been filed us. I know all of these are fabricated. We believe in our justice system, and I know one day we will be set free out of these fabricated cases. Thank you, Your Honor. Thank you, Mamerto Galarida. We heard you loud and clear. But I repeat, this committee is not a court of law. The purpose of this committee hearing is in aid of legislation. That is why andito lahat ng mga pertinent government agencies in order for them to adjust their policies and their guidelines para maayos yung sitwasyon nyo dyan sa loob. At wag mo naman sabihin na kami nagiging bias sa inyo because we heard lahat ng sides ay pinapakinggan namin. Sino pang gusto magsalita sa inyo? Pakinggan namin before we adjourn. Sino pang gusto magsalita? Your Honor, please, may I add? I can just see the inconsistencies heard by Mr. Edelio Sangco. Because for example, yung Kalangugan what was this? Watershed is not within our jurisdiction. It does not reach the resources, the watershed of Kalangugan. What is in us is the Mahambong, and we have been protecting that. Kung hindi lang kami nanirahan sa lado namin ngayon, ano kaya nangyari ng watershed ng Mahambong? In fact, because of it, at all trees fell down, almost 95%. So siguro yung nangahoy, they are getting some kind of, for firewood purposes, yung mga fallen trees. And then we have planted, records will show that we have planted several thousands of magkuno seedlings just to protect the environment. So I think it's still premature to say because under the law, we are still presumed innocent unless proven otherwise, Your Honor. Thank you. You are correct. I agree with you. Thank you for that. So, Sangco, hindi daw nila sakop yun, yung pinipresenta mo. So why are you accusing them? Ang sinabi ko, Mr. Chair, Kalangugan, Mahambong, Watershed, magkadikit lang siya magkadikit. Ang kanilang Pakbarma, andon na nakapaloob 50% sa Mahambong Watershed. Kasi sinabi ko dalawang spring, Kalangugan, Mahambong Springs, iisang area sila, 663 hectares, dito sa Mahambong, andito yung Pakbarma nila. Kaya ang pressure ng mga taga-kapihan na kumuha ng mga resources dito sa Mahambong Watershed ay napakatindi talaga ng pressures. At saka kung sasawayin ng Water District, sasabihin lang na itong mga resources na ito, pag-aari naman ng Diyos. At alam namin na Zerins ang ibig nilang sabihin. Okay. Any more? Sino pang gusto magsalita? Nasaan si Portillo? Yuri Portillo? Florencio Kiben? Kiban? Daryl Buntan? So, with that, Senator Riza, I would like to thank you for all your efforts in this investigation. You've been very hardworking. Alam kong feeling ng isang ina na nakikita yung mga bata na inaabuso. So, kaya nakita ko yung passion mo para mag-investigate. And I would like to thank you for that. Daghang salamat po mga pamilya at buong komunidad. So nagsimula itong para sa Committee on Women, co-chairing with you, secondarily referred sa inyong komite. Para sa amin nagsimula talaga sa mga bata. At salamat sa lahat ng mga government agencies mula sa munisipyo hanggang sa pambansa na ngayon mas nag-uusap pa for an integrated approach sa reintegration at saka rehabilitation alang-alang sa komunidad at mga pamilya, lalong-lalo na ng mga batang ito. Daghang salamat. Thank Mr. you. Chair. Thank you, Senator Risa.
So, Senator Risa, can you move for the, because after this I will adjourn. So can you lift the contempt orders of this, you want to, okay. So gladly, Mr. Chair, I respectfully move to lift the order of contempt of our committees against the four our officers of resource persons. Bisay. Yes, officers of Socorro Bayanihan Services Incorporated. Mamerto Galanida, Janeth Ahok, Karen Sanico, and J. Renz Kilario. I so move, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. But before I roll your motion, I would like to inform the body that right now the chair is in receipt of this paper, warrant of arrest, Republic of the Philippines Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Branch 3, Dapa, Surigao del Norte. The people of the Philippines versus Jerens Boyser Kilario alias Senyor Aguila, Mamerto Digal Galanida alias Nan, Karen Juanite Sanico alias Nan, Janet Tamayo Ahok alias Nan, Winifredo Sarong Buntad alias Nan, Giovanni Liogen Cardosa Lasala alias Nan. Lasala, andito? Lasala. Buntad. Ibrahim Laogo Adlaw alias Nan. Adlaw. Jubilito Libay Anticoso alias Nan. Anticoso. Atikoso, saan? Atikoso. Dito. Dito ka. Sergio Angkog Cobillan alias Nan. Cobillan. Daryl Ruaya Buntad alias Nan. Buntad. Yuri Gary Kiban Portillo alias Nan. Portillo. Yes. Florence Cosmiano Kiban. John Ray Kaindoy Ilandag alias Nan. Ilandag. John Ray dito. Accused. Criminal case number 23-198 to 23-205 for qualified trafficking in persons, violation of RA 9208 as amended, Section 4K to I in relation to Section 6A of RA number 9208 as amended. No bail recommended. So warrant of arrest to officer of the law. You are hereby commanded to arrest. Yung lahat ng sinabi ko kanina ng mga pangalan, and bring him or her or them forward before me to be dealt with according to law. The bail for the release of the accused in this case is fixed at no bail for 8 counts of qualified trafficking in persons, violation of RA 9208 as amended, Section 4KI in relation to Section 6A of RA number 9208 as amended. No bail bond recommended. Signed, Ambrosio Narada Moleta, Acting Presiding Judge. So, before I roll the motion, I would like to advise the Sergeant at Arms to coordinate with the PNP and the NBI regarding their custody. You turn over the custody of these persons to the authorities. So there was a motion for the lifting the
contempt order of the four. Is there any objection? So having none, hearing none, the motion is hereby approved. So again, nagpasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdating. And in the interest of truth and justice, ako'y nagpapasalamat talaga sa inyo at mabigyan ng hustisya at makamit ang katotohanan dito sa issue na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. The hearing is hereby adjourned. May I be heard, even after the hearing, Your Honor? If I might be heard, we are honoring the warrant for arrest and will have the chance to defend them in a court of law. And thank you, Your Honors, for lifting the lifting their imprisonment in the, so they will be turned over, Your Honor, and they will be sent to the court. To the court in Dapa, Your Honor. And, Thank you. Thank you very much. Pero may change of venue daw, pero we'll wait for the development.